Isang mapagpalang araw na naman mga katusok at mga kapwa ko florista dito sa Saudi Arabia. Sa mga GC kasi, marami kong sinasabihan mga GC na mga florist. May nakita akong mga katanungan na ilang oras ba ang talagang dapat na trabaho ng isang florista sa flower shop. May nakita akong mga nag-comment na matatagal na, may nagsabi 9 hours, may nagsabi 10 hours. At matatagal na yung hindi na ako magbabanggit ng pangalan, pero lilinawin ko lang na ang pinirmahan nating kontrata sa Pilipinas ay 8 oras lang, at yung batas din dito ng paggawa sa Saudi Arabia ay 8 oras lang. At hindi lang sa florista at sa mga flower arranger, may mga nakakausap din ako mga nagtatrabaho sa restaurant na sila ay nagtatrabaho ng sobra sa 10 hours, 12 hours. Pero tinatanong ko, ano ba talagang dapat oras na pasok? 8 oras. Sa 12 hours, ano na nila yung 4 hours na overtime. May mga restaurant naman na kasama na yon, per day na nila yung 12 hours with day off. Yung iba ganon. Yung iba naman, weekly day off, 9 hours, sasabihin yung 1 hour is break time, pero hindi ka maalis sa trabaho, nandun ka lang. Tapos ang mga karanasan ko dito sa flower shop, ang isa pang problema bakit hindi nasusunod yung 8 oras, kasi may luma na aabutan na kababayan na siya yung pioneer, siya yung syempre siya yung kilala na ng customer dun sa shop na yon, tapos pumapayag siya sa 8 oras, sa 10 oras, minsan minsan sobra pa. Ngayon mag-hire, siyempre papalakas, mag-hire na si amo ng panibagong employee sa Pilipinas. Ngayon pagdating ni bagong employee, lahat ng kanyang kontrata ay binasa niya, alam niya kung ano yung dapat sa kanya, ganito oras ng pasok at dapat may day off. Pagdating na ng trabaho, ang makakaaway ngayon si datihan na, kasi si datihan 10 oras, kasi yung baguhan magrereklamo sa amo na ba't ganito ang pasok ko. Sige, tapos sasabihin ng nung luma, ako nga tagal-tagal ko na rito. Thank you. Sada. Okay, thank you. Naputol, may nagbigay lang kasi sa akin ng pagkain yung mga kasamahan ko sa bahay na mga tauhan din ng ano namin. Yun nga, sasabihin ng luma, ako nga dito tagal-tagal ko na, hindi nga ako nagde-day off, tapos 10 oras, tapos ikaw magde-day off. Lumalabas ngayon, napasaway pa si bago. Ako nung nangyari sa akin yan, dati nangyari din sa akin yan, ganyan. Yung mindset ko ganyan dati. Parang yung sa tingin mo malasakit mo dun sa tindahan, dun sa shop mo. Pero, magmamalasakit ka, okay lang magmamalasakit, pero yung karapatan mo parang ibinenta mo. Naranasan ko na rin sa sarili ko mismo yan, ganun yung ano. Pero ngayon, nagkaroon ako kasama na, sabi niya, ito kontrat, oo nga, tama ka. Yung ginawa ko. Kaya, ngayon, nasusunod yung oras ng ano. Nasa atin din kasi yung problema minsan sa oras ng paggawa. Minsan yung iba naman, biniblame na lang kasi kailangan ng trabaho, hindi na pupunta sa dapat puntahan sa opisina ng polo kasi ang layo, ang biyahe, tapos absent ka pa sa trabaho, hindi ka papayagan ng amo. May mga cases na ganun. Kaya dapat sa Pilipinas pa lang, kung sa Pilipinas pa lang kukuhanin ng isang empleyado, dapat ang agency na mismong kontakin ang employer na dapat ganito. Sila dapat, hindi na tayo dapat yung tayo pa yung magsasabi rito na gano'n. Kasi pagdating dito, hindi natin alam na gano'n pala ang gagawin. Dapat tulungan din tayo ng agency natin sa Pilipinas. Ang Polo o DMW ay pabor sa atin na 8 oras lang naman talaga ang trabaho. Kaso, hindi na nila nakikita kung nasa field na tayo ng trabaho natin. Hindi na nila nakikita anong oras ba yung trabaho. Pero sa papel natin, alam nila na 8 oras tayo. Kaya dapat, nasa atin din.
nasa atin din pakikipagtulungan din natin yung paano matutupad yung 8 oras na trabaho. Yun lamang po at maraming salamat. Have a nice day. Follow for more.